Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, ika-6 na kabanata, mula unang talata hanggang ika-18 talata. Ingatan ninyo na huwag ninyong gawin ang inyong mga paglilimos sa harap ng mga tao upang makita nila. Kung hindi, wala kayong gantimpala sa inyong Ama na nasa langit. Kaya't kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang humihip ng trumpeta sa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sila'y magkaroon ng kaluwalhatian ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanila na ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay maging lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka ng hayagan. At kapag ikaw ay nananalangin, ay huwag kang maging gaya ng mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga sulok ng mga lansangan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanila na ang kanilang gantimpala. Datapwat ikaw, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kapag naisara mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama ng lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka ng hayagan. Gayon din naman, kung kayo'y mananalangin, huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na salita, gaya ng ginagawa ng mga pagano, sapagkat iniisip nila na sila'y didinggin dahil sa kanilang mahabang pananalita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat nalalaman ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Kaya't manalangin kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Gawin ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain, at patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Bukod dito, kapag kayo ay nag-aayun, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may malungkot na mukha, sapagkat kanilang pinapasama ang kanilang mga mukha
upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanila na ang kanilang gantimpala. Ngunit ikaw, pagka ikaw ay nag-aayuno, langisan mo ang iyong ulo at hugasan mo ang iyong mukha, upang hindi ka makita ng mga tao na nag-aayuno, kundi sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka ng hayagan. Muli akong bumabati. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ibig kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamangatan kong huwag maging peke. Gustong-gusto ng mga tao na bumili ng mga peking relo tulad ng Rolex. Bumibili rin sila ng imitasyong sapatos tulad ng Sebago, tulad ng damit na Fendi, at mga wallet tulad ng Chanel, para sa isang maliit na bahagi ng mga presyong sinisingil para sa tunay na produkto. Kadalasan pa nga, kung kokonti lang ang supply, ang mga tao ay nag-aagawan upang makauna sa pagbili ng pinakasikat na mga produkto. Anong laking katotohanan sa hiling ng tao? Mas pinahahalagahan natin ang panlabas na anyo kaysa sa katotohanan. Nagbabayad tayo ng malaking pera para magkaroon ng tamang label at anyo, kahit na hindi tunay ang paninda. Masakit bang aminin, ang gawing ito ay makikita rin sa espiritual na mga bagay. Sa Mateo 6, pinuna ni Jesus ang mga Pariseo dahil sa kanilang pagpapaimbabaw, tulad ng mabuting gawa ng paglilimos. Sabi ni Jesus sa 2 talata, kaya't kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang humihip ng trompeta sa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sila'y magkaroon ng kaluwalhatian sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanila na ang kanilang gantimpala. Ganon din sa pananalangin. Sinabi ni Jesus sa 5 talata, at kapag ikaw ay nananalangin, ay huwag kang maging gaya ng mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang manalangin nang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga sulok ng mga lansangan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanila na ang kanilang gantimpala. At ganun din naman sa punto ng pag-aayuno. Sinabi ni Jesus sa 16 na talata, bukod dito, kapag kayo ay nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may malungkot na mukha, sapagkat kanilang pinapasama ang kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanila na ang kanilang gantimpala. Ginagawa nila ito upang lumikha ng hitsura na pagiging tapat sa Diyos. At mukha nga naman sila ay tunay. Subalit ang katotohanan sa kanilang mga kalooban
ang kanilang mga puso ay malayo sa Panginoong Diyos. Ang solusyon sa pagkukunwari ay matatagpuan sa pananalangin itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya't manalangin kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian, gawin ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain at patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Habang taimtim nating dinadasal ito, titigil na tayo sa pagkukunwari at maging totoo sa Diyos. O anong takot naming malaglag ang aming mga maskara. Alam na alam natin kung ano ang nasa loob. Ngunit magagamit ni Kristo ang ating buhay para pagpalain kung malilinis muna tayo sa kasalanan. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita na nagpapahayag na may iba pa? Malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Mateo, Kabanata 6, unang talata. Ingatan ninyo na huwag ninyong gawin ang inyong paglilimos sa harap ng mga tao upang makita nila. Kung hindi, wala kayong gantimpala sa inyong Ama na nasa langit. At iiwan ko rin ang makabuluhang siping ito. Kung masugid mong pinaghihirapang maabot kung ano ka dapat maging, mas malit mong maitatago kung ano ka talaga. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.